pa isang kabulbulan nila. O, isang kabulbalan nila, missing sa bungero. Pucha yan, yung isa daw dyan. Nasangkot. Pucha, kasama nitong PCO. Sabi sa inyo, ano to eh. Itong PCO secretary natin na to, si J. Ruiz. Pucha, ano to eh. Kakaiba ang pagkatao nito. Hindi ba? Naunang, ano yan, naunang nabisto na yung contractor yan na sa gobyerno. Kaya sabi nga niya, hindi na ako member niya, hindi na ako nag-divest na ako, so on and so forth. Tapos ngayon ito. Bakit kayo papakita to? Pero tingnan niyo muna yung balita, tapos gusto ko lang na maipakita sa inyo gaano ka-ipokrito gobyerno. Na minsan nang nakasama ni PCO Secretary J. Ruiz sa isang event, ang isa sa mga dawit sa missing Sabongeros case. Oy, dawit sa missing Sabongero. Kasama ni J. Ruiz. Baka alam ni J. Ruiz kung nasaan. Na si alias Brown. Sa dami ng pangalan na nakakaladkad, ano nga ba ang kinalaman nila sa lumalalim na misteryo? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Hindi itinanggi ng Malacanang na nakasama nga ni Presidential Communications Secretary J. Ruiz si Alan Bantiles o alias Brown na napipintong tumistigo rin umano laban kay Atong Ang sa missing Sabongeros case. Ang nakausap po natin mismo ay si Secretary J. Ruiz. Lang nga naman nakausap mo yung kapitbahay niya. Natural, si J. Ruiz ang topic, di si J. Ruiz yung kakausapin mo, inutil. At tinanong natin kung ano yung affair, kung saan siya naroon at nakuhanan ng litrato. Ayon sa kanya, ito daw ay kaarawan ni ng isang social content creator, social media content creator. At ito siya man ay nakumbida, ito ay kanyang... Baka si Boss Toyo yan. Sabihin mo sino? Sabihin mo si Boss Toyo. Birthday ni Boss Toyo. So sa birthday ni Boss Toyo, nandyan yung mga tao na yan, ganon? Sino bang sinong social media personality ba yan? Ang close lang naman sa inyo na social media personality si Boss Toyo, di ba? Kasama yan sa media team nyo, di ba? Kasama nga yan doon sa palabas niya. Diyan sa IBC 13, di ba? Tama? Di ba? So, kaibigan niya si Boss Toyo. Si Boss Toyo, kaibigan yung mga testigo sa missing Sabongero. Si Boss Toyo na nagpo-promote ng sugal. Tama ba? Hindi ko alam kung totoo, pero tinatanong ko lang. Social media. Pero sabi mo, sino social media? Hindi, si Wamos. Hindi, si Kong TV, si Malupiton. Pwede mong gawin, kaya si Boss Dada. Sabi mo kung sinong sinong social media personality yan. Sige. Ganito yan Ako may birthday. So yung iimbitahin ko, yung mga kaibigan ko. At usually yung mga kaibigan ko, magkakaibigan din yan. Kasi hindi naman ako mag-iimbita sa birthday ko ng magkakaaway. Siyempre, imbitahin ko sa birthday ko yung magkakabate. Pinaunlakan. Pero kung sino man yung mga nakasama doon, na kinumbida nung nagse-celebrate ng birthday, hindi na po niya hawak yon. Nang humingi ng reaksyon ng Billionaire News Channel kay... Bakit hindi ka, ba't binlock mo? J. Ruiz, ba't gano'n? Sumagot ka. Anak ng tinapay, yan ang sinasabi ko pag mga illegal iwas ng iwas. Mismo, mistulang blinlock niya ang mensahe sa isang social media platform. Di ba galit ka sa fake news? Magtatanong sa iyo ng balita, ayaw mo magpa-unlock. Ba naman yan? Sinubukan natin na muling humingi ng tsansang makapanayam si Ruiz pero wala pa itong sagot sa ngayon. Si Jose Claire Castro naman, hindi raw alam na may ganitong pangyayari. Hindi ko po yun natanong mismo kay Secretary J. So alamin natin kung paano ba nangyari na kung tawag ba yon? Text or what? Message na. Message and then so tanongin po. Message tapos hindi tas binlock. Wow. Ano pat naging PCO secretary ka kung isnabero ka? Hindi ko po yan na itanong. Ngayon ko lang po yan narinig. Sa mga litratong nakalap ng Billionaire News Channel, makikita ang ilan sa mga personalidad. Di ba? Ayun si Boss Toyo. Nasa ibabaw, ayun yung ayun, tuturo ko. Ayun. Ayun. Ay, hindi, ayun. Pinakaitim na may blondie yung buhok. Di ba? Magkakaibigan yan. Ay, na-involve sa sugal yung mga yan. Di umano. Kasama ni alias Brown, Sina Ruiz, Senator Erwin Tulfo. Ako po, si Erwin Tulfo. Erwin, puta, di ba galit kayo sa mga kriminal? Galit kayo sa mga satanas? Putang ina, ba't kasama nyo na sa picture yung mga satanas? Ayan, si Boss Toyo. Ayaw nyo pa kasing sabihin kung sino yung, sino yung vlogger Arturo Atayde at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Hindi rin sumagot ang kampo ng mga Atayde tungkol dito. Pero... pati si Atayde. Kaya pala pumirma kay BP Sara si Atayde. Yung asawa ni Mendoza, putang ina, kalaban pala talagang hayop na yan. Puros naman pala mga, connection nyo, puros mga kriminal pala Ayon sa reliable source ng BNC na malapit sa isa sa mga nabanggit,
Konektado ang mga pangalan na ito dahil trusted right-hand man daw ni Atayde si alias Brown. Business partners sina Ruiz at Atayde sa art gallery na Sentro Artista. Nako po! O, kita mo, hindi ba konektado kayo? Di ba? Magkakakonektado kayo. Magkakasama kayo sa picture, ibig sabihin magkakakonektado kayo. Di ba ganyan din naman kayo? Di ba? Si PRD, nakasama sa picture. Yung drug lord daw. Puta, drug lord na si Pangulo dahil kasama sa picture. Noong kasama niya sa picture o may nagpa-picture si Alice Guo sa bahay niya, pucha, parang pinalalabas siya na ang hari ng Pogo. O paano ngayon ito? Si Jay Ruiz, merong picture kasama yung mga mamamatay tao. O, tapos pinagkakatiwalaan siya ni Bongbong. Anong ibig sabihin nun? Nakunik. Kaya nyo siguro tinatrabaho itong missing sa bungeros na to dahil puta meron kayong business dito, business as usual dito. Baka magkakasosyo kayo dito, kaya pinipindown nyo si Atong Ang. Oo, baka mamaya may mga sa tangin na talaga ibang klase, no, involved na sa drugs, involved pa sa sugal. Lahat ng bisyo talaga inano ninyo, inani ninyo. Mga hayop talagang mga nasa gobyerno natin, Kasama sina QC 3rd District Councilor Jeline Lumbad at businessman Joseph Lumbad. Noong broadcast journalist pa si Ruiz, nakasama nito si Joseph Lumbad sa kanilang himpilan. Ayon sa source, isa si Lumbad sa mga unang partners na ngayon suspect na sa kaso na si Charlie Atong Ang. Ito umano ang nagpasimula ng isabuong ng World Pitmaster Cup na pag-aari ni Ang. Para sa agenda, Ivy Reyes. Nako po. Hindi, inaano ko lang. Kung bakit ko pinakita to, ayaw ko munang pag-usapan itong mga missing sa bungero kasi mga sugarol naman kasi. Ito yung dapat nyo maintindihan na napakasama talaga ng sugal. Lahat ng bisyo masama. Sugal, alak, sigarilyo, droga. Napakasama niyan. Kita mo kung anong mga negosyo nitong mga malalapit sa administrasyon. Kaya makikita mo sinisira yung mga vape. Kasi di umanong yung mga vape products daw ngayon na nagkalat sa market. Pag-aari nila. Kaya yung mga ibang vape sinisira nila para yung produkto lang nila yung mamayani, di ba? May mga ganyang issue, hindi ko sinasabing kumpirmado yun. Sabi ko sa inyo, huwag niyo pakinggan. Hindi totoo yung mga sinasabi ko. Tapos ito naman, missing sa bungero. 100 po yan, na nawawalang sa bungero na daw. 100 daw yan na inilubog doon sa Taal. Sabi ko nga sa inyo, yung kay Pangulong Duterte, nakakulong siya sa ICC. Ka-40 lang yung nagre-reklamo. Ito 100 mahigit. Mas marami pa ito sa Mamasapano. Mas marami pa ito doon sa Maguindanao Massacre. Pero tingnan nyo, bakit si Atong Ang itinuturo, may mga testigo na, pero si Atong Ang nakalaya pa. Saan ka naman, di ba? Dito mo makikita na ang hustisya sa Pilipinas, putang ina, paramihan ng pera. Pag sobrang dami ng pera, hindi nila kayang ipakulong, pero kapag presidenteng walang pera, walang kapangyarihan, kayang galad ka rin. Tingnan natin kung kayang sabihin ni General Torre, nakakalad ka rin niya si Atong Ang sa kulungan. Di ba? Si Arnie Teves nga, hinanting-hunting nyo pa sa ibang bansa, gumastos kayo ng malaki para mapauwi rito. Ilan yung namatay? 17? Di ba? 17 yung namatay. Ito, 100, nakakapag-presscon pa, nakakapagsampa-sampa pa ng demanda, nakakapag-practice pa ng kanyang karapatan ng pangtao. Tingnan mo naman, basura. Tapos si Pangulong Duterte, ang bilis-bilis. Pag may kasama sa picture na illegal na tao, sangkot na si Pangulo. Pero ito, ilang instances, di ba? Ilang instances, birthday, intimate na birthday, ilan lang yung imbitado, kayo-kayo lang. Tapos, kesyo, naimbita lang siya. Ano lang yan, hindi naman niya kontrolado kung maimbita rin yung iba. Hindi ba, kay Pangulong Duterte, lahat naman pwede magpa-picture. Sa dahil ba naman ang may gusto sa kanila? Lahat talaga magpapa-picture sa mga Duterte, magkaroon ng pagkakataon. Kailangan ba pag nagpa-picture kay Duterte, hahanapin pa kung iba-background checking pa? Kung addict ba yan, kriminal, smuggler o anuman? Di ba, hindi? Malalaman mo na lang yan bandang huli. Style nyo, bulok. Hipokrito nga kasi kayo.